China mga tol nagpakawala ng 3 flares, no? Dito sa patrol plane ng Pilipinas. Pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid, itong report mula rito sa Mirror Now. Alright, sabi rito, China fires flared towards Philippines patrol plane over disputed South China Sea on cam. Sabi rito mga kapatid, ito, kung babasahin natin yung report dito sa kanilang description. A Philippine patrol aircraft faced 3 warning flares from China's Subi Reef outpost but continued its lawful mission. Cameras captured the launches as the plane monitored fishermen and spotted Chinese ships and militia vessels. Despite radio challenges near Sabina Shoal, the mission ended safely. Washington reaffirmed defense commitments amid ongoing South China Sea dispute. So eto nga mga kapatid yung report. Habang nagsasagawa ng maritime domain awareness flight ang ating eroplano, 'di ba? Dito sa loob naman ng ating exclusive economic zone is nagpakawala ng flare etong China. Ang sabi rito nga 3 warning flares, no, from China's Subi Reef outpost. Pero ipinagpatuloy pa rin ng ating kinauukulan ang lawful na ayon sa batas na misyon mga kapatid at nakuhanan pa daw to ng camera mga kapatid, no? So eto ngayon ang ating tatalakayin. Samahan ninyo ko, magbigay tayo ng reaction, komentaryo, opinion, kritisismo at kung ano-ano pa. Pero bago natin to simulan, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 164,000 na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong followers dyan. Alright, ito yung mula sa Mirror Now. Hindi ako ang magbabalita sa inyo. Sabay tayong manonood ng balita. Ayan, kung nakikita nyo sa gilid ko, magbibigay lang tayo ng reaksyon. Alright, samahan ninyo ako mga kapatid. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Philippine aircraft faced flares fired from Subi. Ito yung outpost ng China. O yung isang ano nila yan, no? Isang isla nila. Chinese outpost launched 3 warning flares. Sabi sa report, no, 3 flares ang pinakawalan nila. Patrol mission continued without any interruption. So isinagawa pa rin natin, ipinagpatuloy pa rin natin yung ginawa nating pagpapatrol. Kasi karapatan naman natin yun eh. Nasa loob yan mga tol ng exclusive economic zone nila. Actually sila nga yung walang karapatan dyan eh. Exact flare distance remains undetermined currently. So hindi pa natin alam kung gaano kalayo yung flare na yun. Kung gaano kalayo doon sa eroplano. Beijing has not commented on the incident. Well, ano pa yan, gumagawa pa ng script yan para masabing tayo o may kasalanan. Sabihin nila, lumilipad daw sa airspace nila. China claims nearly the entire South China Sea, which is true mga tol. Mula doon sa kanilang 9-dash line na naging 10-dash line, almost 90% ng South China Sea inaangkin nila. China frequently warns foreign aircraft near outpost. Bawal lumipad, no? No-fly zone dun sa kanilang mga lugar. Forces often use flares to signal withdrawal. Pinapaatras nila. On board, cameras captured the flare launch. Philippine agency deemed the flight completely lawful.
Yan ang sinasabi ng ating mga kinauukulan. Yung ginawa nating pagpapatrol o yung paglipad dun sa tinatawag nating Maritime Domain Awareness, yun ay naaayon sa batas. Diba? Kasi nga mga kapatid, meron tayong jurisdiction sa loob ng ating nasasakupan na 200 nautical miles exclusive economic zone. Again mga kapatid, ulitin natin doon pa lang sa salitang exclusive economic zone ng Pilipinas, dapat alam nyo nang wala tayo, dapat kahati. Kasi nga exclusive di ba? Eksklusibo yan sa atin. Pero mga kapatid, ang nangyayari nga, binabraso tayo nitong malaking bansang to. Dahil sa kanilang paniwala, sila ang nagmamay-ari. Hindi basta-basta exclusive lang mga tol. Teritoryo mismo nila ang touring nila doon sa 9-dash line o 10-dash line na ngayon na kiniklaim nila halos kabuuan ng South China Sea. Teritoryo daw nila yon. Hindi basta-basta exclusive economic zone. Hindi siya high seas, hindi siya international waters. China waters talaga ang touring nila sa napakalawak na 9-dash line na yan mga tol. Ganong katindi. Kahit na pumirma sila doon sa UN Convention on the Law of the Sea mga tol, parang balewala sa kanila. Actually hindi na nga Pilipinas ang kalaban nila dyan Ang kalaban nila dyan mismong sarili nila Mission aimed to monitor the marine environment. Kaya nga maritime domain awareness Patrol focused on protecting Filipino fishermen na nakakaranas ng mga pangharas. Pinapalaya sa sariling karagatan, diba? Grabe. Ito yung Subi. Plane spotted Chinese hospital and Coast Guard ships. Biruin mo itong islang pinapakita mga tol, nagsimula lang yan sa maliliit na shelter. Sabi kasi ng China, magtatayo lang daw sila ng parang shelter ng mga mangingisda kung sakaling masama ang panahon. And later on mga tol, naging ganito na kalaki. So ngayon, ang gusto nila gawin din yan sa Scarborough Shoal. Magpapauto pa ba? "29 suspected militia vessels were observed." Ayon yan sa report. Subi Reef remains heavily fortified by China. Tama naman, merong napakalawak na runway Artificial islands possess missile defense system. May missile defense system pa. So talaga military base na yan Imagine mo ganyan ang mangyayari sa Baho de Masinloc, which is napakalapit lang talaga nun sa Pilipinas. Three island bases have military runways. Naging military base na talaga siya. Aircraft also flew near Sabina Shoal. Dito sa Sabina Shoal, hindi na tayo Sa Escoda Shoal, Sabina Shoal, hindi na tayo nakabalik Wala nung pinaalis yung Teresa Magbanwa. Nagutom yung mga Coast Guard natin Chinese Navy vessel issued repeated radio challenges. Coast Guard confirmed mission completed safely. Yan ang nakakabilib din sa Coast Guard natin Sa kabila ng mga hamon, sa kabila ng radio challenges at saka sa mga dangerous na ginagawa ng China tulad na lang ng pagpapakawala ng mga flares, 'di ba? Delikado 'yun Pero naipagpapatuloy pa rin natin yung ating tungkulin, 'di ba? Na ginagampanan ng ating mga Coast Guard, na ating nabantayan ang ating mga nasasakupan. US reiterates defense obligations to Philippines. Washington continues routine patrols in the region, which is ginagamit na bala yan ng China o ng mga maka-China mga tol. Sinasabi nila hindi naman talaga Pilipinas ang kalaban ng China rito Ang kalaban ng China, Amerika, naiipit lang daw ang Pilipinas.
'Diba? Which is parang wala naman tayong interest dito atin 'yan. West Philippines 'yan. Ang interest natin diyan mga tol, pinapalayas tayo, wala tayong karapatan. Inaalisan tayo ng karapatan. Kahit tanggalin mo Amerika diyan, ganun pa rin naman ang ginagawa sa atin. Kaya nga ito yung reaction video natin mga tol para malinawan kayo. Diba? Oo, alam natin may hidwaan sa pagitan ng Amerika at ng China. Pero labas tayo doon mga tol Ang sa atin, yung karapatan natin na iginigiit natin sa West Philippine Sea na inaagaw sa atin, ninanakaw sa atin mga tol. Biruin mo, hindi tayo pwedeng mangisda doon sa Scarborough Shoal. Pinapalayas tayo doon ng China. Anong kinalaman ng Amerika doon? Diba? Anong kinalaman ng Amerika doon? Karapatan nating mangisda doon. Pinapalayas tayo ng China. Diba? Kaya nga huwag kayong magpapauto basta-basta dun sa mga nagsasabi na Amerika talaga ang punot dulo ng gulo. Well, hindi ito sa pagtatanggol sa Amerika mga tol. Kasi yung iba, ayaw nilang marinig yung katotohanan Pag nagsalita ka ng tama, babatikusin ka Ito ang totoo mga kapatid, no? Meron tayong karapatan dyan sa karagatan na yan. Kahit na sino tanungin mo, kahit nga international tanungin mo Walang kinalaman ng Amerika doon. Ang sa atin mga tol, dapat meron tayong kalayaan makapangisda, meron tayong kalayaan kuhanin yung mga minerals dyan, mga likas na yaman. Kasi easy nga natin yan Diba? Yung mga langis, mga natural gas, diba? Kung ma-explore lang natin yan, wag na natin pag-usapan yung mga natural gas. Dito na lang sa pangingisda mga tol. Nagre-reklamo na yung ating mga mangingisda. Nagbubulag-bulagan pa rin ba dyan yung ibang Pilipino? Disputes persist over resource-rich maritime zones. Di ba? Kahit yung panahon ni Digong, di ba? Humiwalay na tayo sa Amerika noon In-announce pa nga niya yung separation natin sa Amerika Panahon ni Digong yun Di ba? Tapos masyado tayong malapit sa China noon. Pero marami pa ring report mga tol. Balikan ninyo yung mga panahon na yon, may mga report sa media, sa mga balita na nakakaranas pa rin ng pangaharas yung ating mga mangingisda. Anong kinalaman ng Amerika noon humiwalay na nga tayo sa kanila, di ba? Alright mga kapatid, no, ano ang masasabi mo rito sa panibagong ulat na naman na ginawa ng China dito sa ating eroplano? Pwede ka magbigay ng komento sa ibaba, pwede ka magbigay ng iyong saloobin, reaksyon mga tol, comment ka na lamang. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.